Kabanata 7301. Matapos makapasok sina Taiyi, Yasmina, Lizia, at Frona sa Gate of Anonymous, agad silang tinamaan ng mabilis na kumakalat na shockwave sa loob ng kalawakan. Protektahan ang Kylo Rose Supreme. Utos ni Taiyi, na ibinuka ang kanyang mga kamay para maglagay ng black and white barrier. Mabilis ding itinaas ni Yasmina ang kanyang kamay para gumawa ng shield para harangan ang shockwaves. Sa kabila ng espasyo sa Gate of Anonymous, ang mga pulang ulap ay nagtipon sa kalangitan, at ang mga pulang ilaw at enerhiya ay kumikislap ng husto. Sa loob ng mga ulap, dalawang figure ang nakakulong sa isang matinding labanan, nagpapalitan ng suntok at sipa. Lumaban sila mula sa kawalan hanggang sa lupa at pabalik ng may nakakatakot na bilis, bawat paghaharap ay nagdudulot ng malaking pinsala sa paligid. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at si James ay nagsagupaan sa kanilang mga palad, na nagdulot ng malakas na dagandong. Agad na napatumba silang dalawa ng impact. Pagkatapos ng panandaliang pagninilay-nilay, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay bumilis patungo kina Taiyi at Yasmina. Boom! Matapos basagin ang mga depensa ni Taiyi at Yasmina, inabot niya si Lizia at ang tore. He's going after the Kylo Rose Supreme. Agad na nag-react si Yasmina at nagpatawag ng 81 clone para protektahan si Lizia at ang tore. Gayunpaman, wala silang pagkakataon laban sa napakalaking kamay ng kaluluwa ng Wait Arapath at nawasak ng kanyang napakalaking kamay. Nakaranas ng backlash si Yasmina at umubo ng dugo. Masungit. Nagmura si Taiyi, pagkatapos ay winasak ang napakalaking kamay sa isang mabilis na flash. Taksil. Karapat dapat kang mamatay. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umungal sa galit, na nagpakawala ng maraming higanteng mga kamay. Boom! 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 Ginamit ni Taiyi ang kanyang katawan para harangin ang 10,000 suntok mula sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, dahilan upang malantad ang kanyang ginintoang katawan. Haha! Ang ginintoang katawan mo ay sa wakas, nakalantad ngayon, mamatay. Ang Woai spirit ng Wait Arapath ay tumawa ng baliw at naglunsad ng isa pang higanteng fish na nabalot ng nakakatakot na enerhiya na Taiyi. Ginawa ko na ang lahat, Kylo Rose Supreme. Sigaw ni Taiyi nang may lumabas na itim at puting liwanag mula sa kanyang katawan. Bago mapunta ang higanteng kamao, isang pulang gintong swordlight ang pumutol sa kawalan at pinutol ito. Sa sumunod na segundo, tumalsik ang dugo sa buong kawalan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumisigaw sa sakit habang siya ay pinasabog ng 10,000 light years ang layo. Ang pulang gintong espada ay tumalikod at tumagos sa kaluluwa ng Wait Arapath. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig at namilipit ng marahas habang umaagos ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang Gate of Anonymous space ay agad na napuno ng kanyang paghihirap na sigaw. Si Taiyi, na naghahanda para sa kamatayan, ay natigilan. The heavily injured Yasmina suddenly burst into laughter. You're delusional and have overestimated yourself. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umuungal, paano ako posibleng masaktan ng Wuya Demon Slayer Sword? Hindi ito totoo. Mahinang tugon ni Lizia, ang Wuya Demon Slayer Sword ay hindi sa iyo. Ito ay nabuo mula sa Nothingness Taoism. Then, iminungkahi niya, patayin siya, guro. Magiging mas malaking problema lang siya kung bubuhayin natin siya. Sa mga salitang ito, ang pulang gintong swordlight ay mabilis na naging James, na lumilitaw sa likod ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Mapilit na sumigaw si Taipa, patayin mo siya, James. Huminga ng malalim si Taiyi at nagmungkahi kung papatayin mo siya, mas magiging malakas siya pagkatapos na muling magkatawang tao. Mabilis na idinagdag ni Lizia, hindi tayo maaaring mag-alala tungkol dyan ngayon. Mag-focus tayo sa pagprotekta sa health realm sa ngayon. Sa kabila ng pagpupursage ni Lizia, nanatiling walang pakialam si James. Bigla siyang kumislap sa harap ni Taiyi at Yasmina, nakatitig sa kanila ng may dugong mga mata. Sina Taiyi at Yasmina ay maingat na pinagmamasdan siya, na parang nahaharap sa isang mabigat na kalaban.
Natalo ko na siya. It's your turn now, dahan-dahang sabi ni James, bawat salita ay may banta. Namutla ang mukha ni Taye at Yasmina sa kanyang sinabi. Si Lizia, na nasa likuran nila, ay nagpumiglas sa kanyang mga paa at sumigaw, hindi mo ba ako nakikilala, guro? Ako si Lizia, ang iyong pangalawang katawan. Napatigil si James sa sinabi niya. Ang pagnanasa ng dugo at puot sa kanyang mga mata ay nawala ng husto. Buong lakas na sumigaw si Lizia, gray clouds and the chimes of 10,000 bells. Sa itaas ng Genesis Power ay kung saan mo makikita ang Marshall's combat form. Matapos makuha ang Nirvana Golden Bonesum, isang Quasar second body, ang Dernature, mararating ng isa ang Declan Mahayana. Ang kanyang mga salita ay pumukaw kay James, at siya ay nasa nakikitang sakit. Nang makita si James na nakahawak sa kanyang ulo, nagmamadaling nagpadala si Taye ng telepatikong mensahe. It won't work. Nasira ang isip niya. Ang Yin Governor lang ang makakapigil sa kanya. We need to summon her. Otherwise, the Kailoro Supreme will be in danger. Oh! Akmang kikilos na si Yasmina, may lumabas na berdeng usok mula sa tore na hawak ni Lizia at mabilis na pinalibutan si James. Bago pa makapag-react si James, hinayla na siya papasok ng tore. Kayong dalawa, pigilan ninyo ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Kung siya ay makatakas, magbabayad kayo ng inyong mga buhay. Ang makapangyarihang boses ni Frona ay nanggaling sa loob ng tore. Nagpalitan ng mga tingin sina Taye at Yasmina, pagkatapos ay naglunsad ng pagkubkob sa nanginginig na diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Si Thea, Yulia, at Hankan, na nasa gilid ng Gate of Anonymous, ay dahan-daang tumayo. Nang makita ang tanawing nagbubukas sa kawalan, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Napabulala si Yulia, paano nakapasok sina Taye at Yasmina? Maluwag na sabi ni Hankan, kasama nila ang Kailoro Supreme. Siyempre, makapasok sila sa kahit anong espasyo. Unti-unting bumaba si Lizia sa harapan nila, hawak ang tore sa kanyang mga kamay. Lizia, bulalas ni Thea, saka sumugod para alalayan siya. Mabilis na ibinigay ni Lizia ang tore kay Thea at sinabing, dali na pumasok ka. Huwag siyang saktan ng aking amo. Gulat na tanong ni Thea, she really came. Madiin na tumango si Lizia. Yung mga sugat mo. Nag-aalalang udyok ni Lizia, go. Don't worry about me. Nang walang pag-aalinlangan, nag-transform si Thea sa isang purple gold light at pumasok sa tore. Di nagtagal, si Lizia, na tila naubusan ng lakas, ay bumagsak sa lupa. Nadulas ang tore sa pagkakahawak niya at bumagsak sa lupa. Lizia, nag-aalalang sumugod sa kanya sina Yulia at Hankan. Fro, protect the tower. Don't let anything happen to it. Bulong ni Lizia sa pinakahuling lakas bago tuluyang nawala ng malay. Mabilis na tinawag ni Yulia at Hankan ang kanilang vital energy para protektahan si Lizia. Pagkatapos, nag-set up sila ng malakas na soundproof formation sa paligid nila para protektahan ang tore. Pagkarating sa loob ng espasyo ng tore, agad na nakita ni Thea si James na nalilibugan ng mga itim at puting ilaw. Nagpumiglas siya ng mabangis na ungol tulad ng isang nakulong na hayop samantala, isang magandang babae na may hawak na nakasisilaw na cetro ang lumipad sa itaas ni James, na patuloy na naghahadges ng magagaan na pag-atake sa kanya. Ang mga ilaw na nakapaligid kay James ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit, at ilang spectral figure na may pula at gintong kulay ang lalabas mula sa kanyang katawan, nanginginig at umuungal sa galit. Ito ay isang nakakatakot na tanawin na pagmasdan. Ang mga parang multo ay nagtangkang bumalik sa katawan ni James ngunit nakulong ng mga itim at puting bula at hindi makakilos. Tumalon si Thea sa hangin at dumapo sa isang itim at puting ulap. Kailoro Supreme. Patuloy na winuwagayway ni Frona ang kanyang cetro at nagtanong, nag-aalala ka ba na mawala ko siya? Nagmamadaling umiling si Thea at sinabing, of course not. Lizia asked me to come. Pinutol ni Frona, siguradong nasa mahirap siyang lugar. Well, pakalmayan mo siya para mas mabilis kung matapos ito. Sandaling nag-alinlangan si Thea bago nagpakawala ng nakakasilaw na purple gold na liwanag at gumawa ng tulay. Pamatong siya dito at dahan-daang lumapit kay James.
Samantala, ikinaway ni James ang kanyang mga kamay at umungol ng marahas na parang isang mabangis na hayop. Ang kanyang reaksyon ay hindi lamang mula sa sakit ng pagpapaalis sa kanyang inner demon kundi pati na rin ang pagtataksil at paggapos na kanyang naramdaman. Sumigaw si Thea, James. Sa kasamaang palad, hindi naapektuhan si James at patuloy na umuungol sa sakit. Napahakbang pa si Thea at tinawag, darling. Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at kumalat ang pulang gintong mga ilaw, na agad na pinaalis si Thea. Puff! Lumuwa si Thea ng isang subo ng dugo ngunit ayaw sumuko. Naging purple gold light siya, sinugod si James, at hinawakan ang kamay nito. Naramdaman ni James ang isang alon sa kanyang katawan at kumalma, ang kanyang mga mata na duguan ay nagpapakita ng pagkagulat. Mahinang sabi ni Thea, "Ako na, darling." Si Thea, "Nandito ako. Huwag kang gagalaw." Sa wakas ay nag-react si James at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Thea. "Honey, honey, nandito ako." Niyakap siya ng mahigpit ni Thea, inaalaw siya sa presensya nito. Nang makitang kumalma si James, si Frona, na nagsindi ng mga ilaw mula sa kanyang setro kay James, ay humila ng ilang mga parang multo mula sa kanyang katawan. Kahit naniyakap siya ni Thea, nanginginig pa si James sa matinding sakit. Buti na lang, siya ay huminahon ng husto at nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang matiis ang paulit-ulit na proseso. Matapos ma-extract ang huling inner demon mula sa kanyang katawan, ang kalangitan ay napuno ng itim at puting mga bulan na naglalaman ng mga figure na mukhang James. The inner demons ay umungol at sinubukang kumawala sa pagtatangkang bumalik kay James. Pinutol ni Frona ang kanyang setro pababa, na agad na bumuo ng tulay mula sa itim at puting ulap, na umaabot kay James at Thea. "Sige. Tingnan natin itong mga inner demons na nananakit sa iyo," sabi ni Frona. Dahan-daang nagmulat ng mata si James na nasa yakap ni Thea. Unti-unting hamupa ang namumula niyang mga mata, at bumalik siya sa normal na anyo. Dahan-daang binitawan ni Thea si James at napaluha sa tuwa. "Naalis mo na ang iyong mga inner demons at bumalik." Pinunasan ni James Lovang ang mga luha sa mukha ni Thea, saka siya niyakap at iniangat ang ulo para tingnan si Frona na nakatayo sa itaas ng black and white cloud. "Nagkita tayong muli." Tumango si Frona at gumawa ng isang malugod na kilos, na inanyayahan siyang lumapit. Hinawakan ni James ang kamay ni Thea at sinundan ang tulay, naglakad patungo kay Frona. Biglang sumabog ang isa sa mga black and white na bula. Isang parang multo na naglalabas ng mga pulang ilaw ang sumugod kay James na parang gutom na biktima. Ads by Pub Future. "Ingat ka, darling." Instinctively hinayla ni Thea si James sa tabi, na humarap sa inner demon. Boom! Sumabog ang demonyo sa impact kay Thea, at maging si James ay napabuga ng lakas. "Thea." Binalance ni James ang sarili at walang pagdadalawang isip na pumunta sa lugar ng pagsabog. Samantala, nagsalubong ang mga kilay ni Frona, at nagdilim ang kanyang mukha nang mapagtanto niya ang nangyari. "Thea." Nang hamupa ang alikabok, tumayo si James sa lugar ng pagsabog, galit na hinahanap siya. Bumantong hininga si Frona at sinabing, hindi na kailangang hanapin siya. "Naloko kami." Lumingon si James at natatarantang tinitigan siya. "Naloko." Mataimtim na sinabi ni Frona, "Ito ang tukana ng Wait Arapath, isa pa sa iyong mga kapigatian." With another sigh, she elaborated, "Akala ko naisip ko ang lahat pero hindi ko inakala na gagamitin niya ang gobernador ng Yin para makatakas. Sinamantala niya ang nararamdaman mo. Ito ay isang bagay na hindi ko inaasahan. Mukhang mas kilala ka niya kaysa sa akin. Kung tutuusin, isa kang makasaysayang nilalang na nilikha niya." Si James ay hindi interesado sa kanyang mga salita at nais lamang na hanapin si Thea. Pumikit siya sa harap ni Frona at malamig na nagtanong, "Gusto ko lang malaman kung paano ililigtas ang asawa ko." Huminga ng malalim si Frona at same time na sinabi, "Dapat mong maunawaan, James. Ang gobernador ng Yin ay hindi kumpleto hanggat hindi siya sumanib sa Light Thea. Ang mga gobernador ng Yin at Yang ay ang kaluluwa at core ng mundong ito ngayong napatay muna si Dayang. Ang gobernador ng Yin ay may hawak na soberanya sa lahat ng nilalang.
Kung babalik ang kumpletong gobernador ng Yin, ang Greater Realms ay magbabago sa Greater Realms ng Dawaran If will magkaroon ng masaganang spiritual providence at igalang si Zymergy, sa huli ay sumasamba sa Wait Arapat. Sumimangot si James at nagtanong, mayroon din akong spiritual providence, kaya bakit hindi nagpapakita ang Soremsiya ng Wait Arapat? Ipinaliwanag ni Frona, ang iyong espiritual na providence ay nagmumula sa pagkilala at paghanga ng mga nabubuhay na nilalang sa iyong Taoismo. Gayunpaman, ang espiritual na providence ng Yin Governor ay ginawa ng kanilang pananampalataya. Sa kasamaang palad, ang pananampalataya ay pinakamataas kumpara sa pagkilala at paghanga kaya't ang Wait Ara, Pat H. Soremsiya ay hindi nagpakita ng kanyang sarili na nangangailangan ng espiritual na providence na tinipon ng gobernador ng Yin. Ito ang batayan para sa kanyang pagbabalik. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao at dahan-daang tumalikod. So as long as I have the light Thea, the Wait Ara path will not harm my wife and eventually come for me. Hindi sumagot si Frona. Sagutin mo ako. Dumilim ang mukha ni James. Pumikit si Frona at sinabing, pansamantalang nawala sa iyo ang light Thea. Natigilan si James sa sinabi ni Frona. Pansamantala akong nawala sa kanya. Nahuli rin ba siya? Tumingin si Frona kay James at sumagot, nakasalubong namin si Xanthocos papunta dito. Nahulog sa mga kamay niya si Light Thea at ang isa mo pang alaga. Nagulat si James sa balita. Lumingon siya bigla, puno ng galit ang mukha niya. Nakaharap sa titig ni James, ibinaba ni Frona ang kanyang ulo sa kahihiyan at sumagot, hindi namin siya nailigtas. Ang iyong pangalawang katawan ay malubhang nasugatan pagkatapos ng pag-shuttling pabalik-balik sa Zyrisha Gate. Ito ay isang himala na nakatakas siya mula sa mga kamay ni Xanthocos. Enough, itinaas ni James ang kamay at naputol, saka huminga ng malalim. Hindi sinisi ni James si Frona. Sa halip, naramdaman niyang kasalanan niya ang pagiging walang muwang. Akala niya nasa ilalim niya ang lahat ngunit nauwi sa isang sangla ng iba. Siya ang naghanda ng landas para sa kanila, at maging ang kanyang asawa ay nahuli sa kanilang tukana. Napabuntong hininga si Frona at naka-cross-legged, hindi sigurado kung anong payo ang ibibigay kay James. Kung tutuusin, siya lang ang makakapagdesisyon. Matapos ang mahabang katahimikan, tumingin si James kay Frona. Kaya, para mailigtas ang asawa ko, kailangan ko munang patayin si Xanthocos. Nagbabala si Frona, si Xanthocos ay malamang nakasing lakas mo ngayon na nakuha niya ang suporta ng 3 sa 9 Kailoros Gods of Nothingness. Binigyan nila siya ng lakas sa kapangyarihan. Gulat, naisip ni James sa kanyang sarili, maaaring ang 9 na Kailoros Gods of Nothingness ay nagkakaroon ng panloob na salungatan. Ang pinuno nila, si Frona, ay kakampi ko. Gayunpaman, ang kanyang mga nasasakupan ay pumanig kay Xanthocos. Hindi ako makapagbigay ng maraming tulong sa iyo sa mga gawain ng Health Realms, sabi ni Frona habang winawagayway ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang kumikinang na scroll. Binuksan ni James ang scroll, at agad na napuno ng gulat ang mukha niya. Naglalaman ito ng ruta patungo sa gate ng Wuya at ang paraan upang makapasok dito, na nagdedetalye kung anong mga hadlang ang naghihintay sa kanya. Matapos basahin ito, inilagay ni James ang scroll at tumingin kay Frona. Walang oras para mawala. I will set off now. Frona asko, napagsama-sama mo na ba ang iyong 5 espiritu? Ikaw at si Xanthus ay tiyak na magkakaroon ng matinding labanan, na malamang na magdedetermina ng kapalaran ng Health Realm. Hindi ba dapat kang maging mas maingat? Kumunot ang noo ni James at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin na matutukoy nito ang kapalaran ng Health Realm? Ipinaliwanag ni Frona, sa madaling salita, walang malasakit sa iyo si Xanthocos. Nagagawa mong gumawa ng mga desisyon batay sa iyong daisim. Gayunpaman, upang makakuha ng lakas, ipinagkanulo ni Xanthocos ang kanyang sarili at ang Health Realm ay sumuko sa 3 sa mga Nike Kailoros Gods of Nothingness. Kung matatalo kanya at ang Soremsiya ng Wait Ara Path, magagawa niyang sakupin ang Health Realm, na marka. Ang dulo ng Health Realm ang makikisali ang Xanadu Realm, at ito ay calm. Maaaring mas masahol pa kaysa noong ang naghari ang Wait Ara Path. Ang X ay magiging isang sakuna na mas malala kaysa sa Lear. Tribulation.
Nagsalubong ang mga kilay ni James. Mahigpit. Wala siyang pakialam sa health o Xanadu realm. Ang kanyang layunin ay iligtas ang kanyang asawa at patayin ang Wait Arapath at Xanthocos. Nang makapagdesisyon na siya, umupo siyang naka-cross-legged sa harap ni Frona. Maaari ko bang isama ang aking 5 espiritu ngayon? Itinuro ni Frona ang mga inner demons ni James sa langit at sinabing, kailangan mo munang alisin ang mga ito. It will increase your chances. Tumingin si James sa direksyon na itinuro ni Frona at natulala sa nakita. Ang siksikan na itim at puting mga bula ay lumutang sa kawalan, bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang bersyon ng James. Mula sa makapangyarihang general ng dragon sa lupa hanggang noong siya ay nagsimula sa isang landas ng paglilinang, bawat isa ay kumakatawan sa kanyang mga nakaraang karanasan, kahirapan, ikot ng buhay at kamatayan, pagmamahal, at puot. Isa-isang lumitaw ang mga kaibigan at kalaban na nakatagpo niya sa buong buhay niya. Emosyonal na sinabi ni Frona, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nakalimutan ng mga tao kung bakit sila nagsimula noong una. Gayunpaman, ang isa sa dakilang Taoismo ay sanhi at bunga, na nagtatala ng mga salita at gawa ng bawat nabubuhay na nilalang. Ang kanilang kapalaran ay resulta ng kanilang mga nakaraang aksyon. Gayunpaman, ang iyong pinakamalaking problema ay hindi sanhi at epekto. Ito ay ang kakulangan mo ng determinasyon na hanapin ang tuktok ng paglilinang. Sa katunayan, tila hindi ka interesado sa lahat. Hindi pinabulaanan ni James ang sinabi niya. Sa halip, naramdaman niyang naiintindihan siya nito sa kabila ng pagiging pinuno ng 9 Kailoros Gods of Nothingness. Mas maliwanag siya kay Lysia at mas kilala niya ito kaysa kay Thea. Siya ang pinakaunang tao na nakilala na ang paglilinang ay walang lugar sa kanyang puso. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon sa kung ano ang Taoism at naniniwala sa iba't ibang mga patakaran. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring talagang tukuyin o malinaw na ipaliwanag ito. Ang aklat ng Taoism ay malinaw na nakasaad na ang Taoism ay walang mga limitasyon. Ang mga batas ay patuloy na nagbabago, at sa gayon ay wasto rin para sa Taoismo. Sa makatuwid, walang dahilan upang sumunod sa mga doktrina ng alinmang partido, dahil wala sa kanila ang matukoy bilang bakal na katotohanan. Hanggat ito ay nagdulot ng kagalakan sa isang partikular na kapaligiran, karapat-dapat itong maging iginagalang na Taoismo. Halimbawa, dumaan si James sa hindi mabilang na mga paghihirap at nakaligtas sa maraming karanasang malapit ng mamatay dahil sa pagmamahal niya kay Thea. Gayunpaman, ang kanyang determinasyon at resolusyon ngayon ay nanatiling pareho sa simula. Sa isang kahulugan, ang kanyang gawa ay maaari ding ituring na Taoismo. Bagamat marami ang magtuturing sa kanya na hindi ambisyoso, para kay James, ito ay makabuluhan at kapaki-pakinabang. Tumingin si Frona kay James at huminga ng malalim. Ang pagiging mapagparaya ay nagpapahusay sa isang tao. Ang pagiging walang pagnanasa ay nagpapatibay sa isang tao. Ito ay maaaring ang asensya ng iyong kabutihan at katapatan. Gayunpaman, kung mag-iisip ka pa rin ng ganito sa iyong posisyon ngayon, ito ay isang kasalanan. Hindi nakakagulat na ang kalaban ay maaaring samantalahin ang iyong inner demon. Iminulat ni James ang kanyang mga mata at sumagot, hindi ako kasing mahal ng sinasabi mo. Hindi ako santo, at wala akong pagnanasa. Tinanong ni Frona, tugma ba ang iyong mga hangarin sa iyong kasalukuyang posisyon at lakas? Nawala ng masabi si James. Nagbitiw si Frona, nais mong manatili, kasama ang iyong asawa at mga anak magpakailanman. Bilang karagdagan, malamang na nais mong ang iyong grupo ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak ay mabuhay din sa kaligayahan. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, does it bother anyone? Tumugon si Frona, kung isa kang ordinaryong mortal, hindi ito magiging problema. Oh, naging Diyos ka na, isa na maaaring kumokontrol sa mga gawain ng greater realm. Ang iyong mga salita at kilos ay tumutukoy sa kapalaran ng pamumuhay ng greater red pagiging. Kung ang iyong prioridad ay ang iyong pamilya at mga kaibigan, kung gayon ang pagiging makasarili ay hindi sapat upang ilarawan ang iyong krimen pagkatapos ng lahat, ang iyong mga aksyon ay makakasama sa buhay at magdudulot ng kapahamakan sa the greater realms. Agad na nagdilim ang mukha ni James. Dahan-daang tumayo si Frona,
tumingin sa maraming inner demons sa langit, at sinabing, tingnan mo. Ang mga figure na ito ay kumakatawan. Iba't ibang yugto mo sa buong buhay mo. Pagmamay-ari ng Enveld, Ram, Erg ang nilalamang ito. Parang mayamang babae. X. Ang mga babaeng ito ay gustong-gusto ng isang mature na lalaki. Sumali ngayon. Ang pagwaming sa mga mayayamang babaeng ito ay magbubunsod sa iyo. Ngunit ang higit kong hinahangaan ay ang iyong naranasan at nagawa noong ikaw ay Dragon King ng Wormstead sa mundo. Noon, punong-puno ka ng sigla. Hindi ka lang nangingibabaw, kundi mapagpasyahan at pinuprotektahan mo ang buong mundo gamit ang iyong lakas. Natahimik si James, hindi niya maalala kung ano ang ginawa niya at kung sino siya noong siya ang Dragon King. Ito ba ang ibig niyang sabihin sa pagpunta sa malayo at paglimot kung bakit siya nagtakda sa unang lugar? Emosyonal na sinabi ni Frona, ang pagiging carefree at pag-aaksaya ng mga araw mo ba ang gusto mo? Malakas ka, pero kanino mo gustong maging makapangyarihan? Kung gusto mo lang maging bayani ni Thea, hindi ka na dapat tumahak sa landas ng paglilinang. Dapat ay nanatili ka sa lupa bilang hari ng dragon pagkaraan ng 100 taon, babalik ka sa alabok, at mawawala rin ang lahat ng iyong nabuhay. Lumingon si Frona at tumingin ng diretso kay James. Pero dahil umabot ka na sa ganito, mayroon kang obligasyon at responsibilidad. With great strength comes great responsibility. You can't only prioritize your wife but must also consider other lives. Nakaturo kay James, tinanong niya, sino ka ngayon? Ikaw lang ba ang asawa ni Thea? Hindi ba't ikaw din ang mortal emperor, na iginagalang ng mga nabubuhay na nilalang ng greater realm? Ikaw ang may hawak ng kanilang espiritual na providence. Hindi ba ipinagkatiwala sa iyo ni Emperor Yarden ang great historical land? Isipin mo ang grupo ng mga kasama na sumuporta at sumunod sa iyo sa lahat ng bagay. Nandyan sina Henry, Langston, Sophie, Taran, Lady Wicalia, Quattro, Zavian, Truad, Yegor, Zetlali, Rebella, at marami pang iba. Sa tingin mo ba sinusundan kanila para lang makatulong sa paghahanap ng asawa mo para mabuhay ka ng masaya kasama ang pamilya mo? Hindi, hindi. Sumigaw si James, I never. Oo, ginawa mo. Kahit na hindi mo naisip iyon, hindi mo namamali na ginagawa mo ito hanggang ngayon. Nagtaas ng boses si Frona. Hinahamak mo ang mga Diyos ni Zymergy sa pag-alis ng kalooban ng mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Kinamumuhian mo ang hindi patas na mga batas at panuntunan, kinundena ang Taoismo ng Wait Arapath, at maging ang 49 Taoism na nilikha namin para sa Health Realm. Gayunpaman, wala kang determinasyon na gumawa ng pagbabago. Sa halip, harapin mo ang mga Diyos ni Zymergy na may mentalidad na iligtas ang iyong asawa at alisin ang kanyang mga problema. Tinitigan ni James si Frona na nakaawang ang mga labi ngunit nawalan siya ng masabi. Ang pinuno ng 9 Kailoros Gods of Nothingness ay may mahusay na pananaw. Nakita niya sa labas at inilantad ang katotohanan sa harap niya. Napabuntong hininga si Frona at nangatuwiran, ang katotohanan na si Emperor Jabari at si Franciscus ay si Xanthocos. Soremsia ang huling straw para sa iyo. Gusto mong maghinala kung ang mga tao sa paligid mo ay mga Soremsia ng makapangyarihang mga Diyos. Pinagdudahan mo ang lahat, at unti-unting gumuho ang iyong mental na katatagan. Dahan-daang pumikit si James. Si Frona ay may kakayahang makita ang lahat, kaya hindi siya makasagot. Tinitigan ni Frona si James at sinabi, syempre, ang talagang nag-trigger sa iyong mga inner demons ay ang binhing itinanim sa iyong puso ng kaluluwa ng Wait Arapath. Gayunpaman, ito ay dahil ang iyong mental na katatagan ay hamina kaya ang iyong mga inner demons ay nagising habang ikaw ay sinusubukang pagsamahin ng 5 espiritu, sa huli ay ginamit bilang isang sanglalaban sa iyo, T. Nang inag ang katawan ni James sa sinabi nito. Emosyonal na sinabi ni Frona, kung ang isang pinuno ay nag-aalinlangan sa kanyang ministro, siya ay papatayin siya. Kung ang isang ministro ay nagdududa sa kanyang pinuno, siya ay magre-rebelde kung ang pinuno ay nagdududa sa kanyang ministro ngunit hindi siya pinapatay. Ang ministro ay magre-rebelde sa kalaunan kung ang ministro ay nagdududa sa kanyang pinuno ngunit hindi maghimagsik, siya ay papatayin sa kalaunan.
Ang paghihinala ay maaaring humantong sa isang cycle ng takot at mga preemptive na aksyon, na nagreresulta sa kaguluhan at kawalang tatag. Marami akong sinabi hindi para kumbansihin kang igalang ang ating Taoismo kundi para tulungan kang maging matatag sa iyong Taoismo. Ang isang bayani sa isang tao ay hindi isang tunay na bayani. Ang pag-ibig para sa isang tao ay hindi tunay na dakilang pag-ibig. Tanging sa pamamagitan lamang ng pagprotekta sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa greater realms at pagbabago sa health realm maaari kang ituring na isang hem na naglalaman ng pag-ibig. Sa sandaling sabihin ito ni Frona, isang makinang na pulang gintong liwanag ang biglang sumibol mula kay James at agad na nagliwanag sa malawak na espasyo sa loob ng tore. Sa pagtingin sa pulang gintong liwanag na pumupuno sa kalangitan, ang mataimtim na ekspresyon ni Frona ay unti-unting lumuwag at napalitan ng pananabik. Naunawaan niya na ang mga inner demons sa itim at puting mga bulas sa kawalan ay mga pagpapakita lamang. Ang tunay na inner demon ay nag-ugat sa kawalan ng matatag na cultivation heart ni James at sa kanyang pag-aalinlangan sa kung ano talaga ang gusto niya. Matapos siyang pukawin ni Frona sa katotohanan, sa wakas ay pinakawalan na ang pinakadakilang inner demon ni James. Ang paghahanap sa Taoism, pangangaral ng mga banal na kasulatan, at pagpapaliwanag sa tunay na diwa ng paglilinang ay nangangailangan ng isang tao na maging matatag ng walang hinala o paninibugho, matatag sa puso ng paglilinang. Sa paggawa nito, ang isang tao ay maaaring isama ang limang espiritu at makakuha ng transcendent na kapangyarihan. Pagkatapos bigkasan ang sipi, biglang iniunat ni Frona ang kanyang kamay at itinutok ito kay James. Agad, isang alon ng nothingness aura ang bumalot kay James at dahan-daang binuhat siya sa kawalan. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbuga ng isang malabong lila gintong liwanag, at isang makantab na perlas ang biglang lumitaw, na sinundan ng isa at isa pa, hanggang sa may 5 na lumulutang sa kanyang paligid. Ang 5 perlas na ito ay dahan-daang umikot sa paligid ni James, at isang lilang gintong liwanag ang bumaril mula sa kanyang katawan upang pagdikitan ang mga ito. The Zereus, Historial, Hongrom, and Bloodshade. From essence to aura, to the mind, and to nothing. The 3 treasures are achieved. Habang nagsasalita, binaril ni Frona si nothingness aura kay James. Sa susunod na sandali, lumubog siya sa kawalan at itinulak ang kanyang mga palad pasulong, nagpadala ng 2 stream ng nothingness aura kay James. Umupo si James, at isang malaking lotus ang lumabas para alalayan siya. Habang dahan-dahan itong umiikot, 81 jade lotuses, 49 na gold lotus, at 9 na purple gold lotuses ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Dahan-dahan silang umikot, unti-unting lumilikha ng 3 makukulay na bagyo. Ang kanyang 3 kayamanan ay isang magandang tanawin, sabi ni Frona na may inggit, pagkatapos ay ibinuhos pa ang nothingness aura kay James. Ang hindi makarinig, makinig, kumilos, o magsalita. Ang libo-libong kapigatian ay katumbas ng 5 espiritu. Ang walang limitasyong katawan at sukdulang katahimikan. Ang lahat ng mga landas ay nagtatagpo sa isa at sa orihinal na kalagayan ng isa. Habang patuloy na binibigyan ni Frona si James ng nothingness aura, naglabas ng nagniningning na mga ilaw ang mga perlas sa paligid niya. Kaagad, sa nothingness aura na kinunan ni Frona, ang 5 magic beads sa paligid ng mga Darius ay nagniningning. Ang Xyloria Tai Chi Pearl at Xyloria Turtle Pearl, na matatagpuan sa kaliwa at kanan ni James, ay nagbuhos ng 2 daloy ng makukulay na ilaw sa kanyang katawan at damaloy patungo sa kanyang mga braso. Ang Xyloria Tai Chi Pearls ay naglabas ng itim at puting liwanag na may halong lila at ginto sa ulo ni James, na tinakpan ng liwanag ang kanyang mukha. Ang Tai Chi at Tai Yi Pearls ay sabay-sabay na naglabas ng itim at puting mga ilaw, na bumabalot sa mga binti ni James. Biglang nagtaas ng ulo si James at napasigaw habang nilalamon ng nakakasilaw na ilaw ang buong katawan niya. Isang malaking gininto ang katawan na napapalibutan ng kulay ube at gintong liwanag ang lumitaw sa likuran niya. Namilipit ito sa sakit, inilalabas ang mga ngipin at mga kuko na parang galit na hayop. Sa sumunod na sandali, 5 o higit pang liwanag na sinag ang lumabas mula sa kanyang malaking katawan. Si Hemera, Fennec, Tao Tai, at maging ang mga emperador ng Path at ang pinili, na nakakulong, ay lumitaw sa mga sinag ng liwanag.
Matapos magretiro sa pisikal na kaharian, napatitig sila sa ginintoang katawan ni James na may maputlang mukha. Sumigaw si Frona, "Break!" Di nagtagal, ang napakalaking ginintoang katawan ay gumuho at napuno ang kawalan ng mga pira-piraso, na 1/3. Nabasag ang iba pang mga inner demons na nakakulong sa mga bula. Buksan, utos ni Frona, pagkatapos ay nagpakawala ng isa pang alo ng nothingness aura sa mga jam na nawasak na ang gininto ang katawan mula sa pagsabog ay hinawakan niya ang isang kalansay na naglalabas ng itim at puti na mga ilaw na sabi niya ng may kasiyahan, ito ay talagang mga gintong buto na isinilang muli ng maraming beses. Ito ay isang mahalagang biyaya. Pagkatapos magsalita, tinawag ni Frona ang isang pares ng parang multo na mga kamay, hinawakan ang mga gintong buto, at ipinadala ang mga ito sa mga ilaw na bumabalot kay James. Nababalot ng nakakasilaw na mga ilaw, napasigaw si James habang tinitiis niya ang matinding sakit. The limitless body and ultimate serenity. All paths converge to one and to one's original state, bulong ni Frona, pagkatapos ay pinakawala ng milyon-milyong stream ng nothingness aura sa liwanag na bumabalot kay James. Ang 81 jade lot uses, 49 na gold lot uses, at 9 na purple gold lot uses na umiikot kay James ay gumawa ng itim at puting perlas. Sa isang paghiging na tunog, ang mga lotus ay lumubog sa nakasisilaw na liwanag na bola sa paligid ni James. Maging ang napakalaking lotus sa ilalim ni James ay nawala sa liwanag na bola. Biglang sumabog ang light ball na tumambad sa isang gwapong lalaki. Si James ay muling isilang muli. Hinding nagbago ang kanyang hitsura, ngunit ang aura at hangin sa kanyang paligid ay nagbago ng malaki. Matalim ang kanyang titig, nililok ang kanyang mukha, at naglalabas siya ng napakasagradong ugali. Dati, si James ay maituturing na isang historical being na may mortal na katawan. Ngayong naisama na niya ang 3 kayamanan at 5 espiritu, nakamit na niya ang walang hangganang katawan at hindi na masusugatan. Matapos makitang nagtagumpay si James, bumagsak si Frona sa itim at puting ulap, naubos ang lahat ng enerhiya. Sa wakas nakamit na ni Master ang walang hangganang katawan. Excited na bulalas ni Hammer mula sa malayo. Natuwa si Fennec, na isasama niya ang 3 kayamanan at 5 espiritu. Pinagsama niya ang lahat ng landas sa isa at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ang mga pinili at mga emperador na pinilit na lumabas sa espasyo ni James ay nakatatakot na nanood. Sa pagharap sa makapangyarihang aura ni James, tumibok ang kanilang mga puso, at nanginginig ang kanilang mga kaluluwa. Agad silang lumuhod, natatakot na salubungin ang kanyang tingin o huminga man lang. Si Frona naman ay nagpanik. Bakit hindi siya gumagalaw? Is something wrong? Biglang ibinuka ni James ang kanyang kamay, at kumalat ang Waltraud power sa paligid. Nag-aalalang sigaw ni Hemera, "Stop, Master! We can't bear this!" Mabilis na hinawakan ni Fennec si Hemera at sumugod sa Wuya Demon Slayer sword sa di kalayuan. Ilang sandali matapos sumabog ang espasyo kung saan dumaan ang Waltraud power ni James. Ang Emperor at mga pinili, na nakaluhod, ay agad na nabawasan bilang siya. Sinampal ni Frona ang sarili at nagbuntong hininga, kulang pa rin siya ng cultivation heart. Matutulungan ko lang siyang palakasin ito, ngunit kulang ang oras. Matapos huminga ng malalim, ipinikit ni Frona ang kanyang mga mata at bamulong. Siguro oras na talaga para ibigay ang Destiny Sect. Dahil dumating na ang mga bagay sa puntong ito, gagawin ko ang lahat para maprotektahan si James. Frona urged all her strength. And transformed to nothingness aura, ginawa niya ang kanyang katawan sa isang paglilinang puso at darted sa James' katawan. Ang lilang gintong liwanag na nakapalibot kay James ay lalong lumiwanag at pinalitan ang Waltraud power. Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata at nakasimangot matapos suriin ang hubad na katawan. Tuldok, tuldok, tuldok. Parang namatay na naman ako, I seemed, he said while scanning the paligid. Frona. Ikaw pa ba? Dito, Frona. Walang tugon. Ang espasyo sa loob ng tore ay nahulog sa isang patay na katahimikan. Nagtataka namang iniskan ni James ang lugar. Agad siyang nabalot ng gulat nang makita niyang nawala na ang kanyang inner demons. Guru. 2 boses ang sabay na tumawag mula sa kanyang likuran.
Lumingon si James at nakita ang Wuya Demon Slayer sword na papalapit sa kanya. Dalawang liwanag na sinag ang lumitaw mula rito, pagkatapos ay nag-transform sa Hemera at Fennec. Bakit lumabas kayong dalawa? Kumunot ang noo ni James. Mabilis na ipinaliwanag nina Hemera at Fennec ang lahat ng nangyari. Laking gulat ni James matapos marinig ang kanilang paglalarawan sa mga pangyayari. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, at lumitaw ang isang purple gold na Waltraud power, na naglalabas ng malakas na puwersa. Ang walang hangganan na katawan at ultimate serenity. Biglang naalala ni James ang sinabi ni Lysia. Kapag naisama na niya ang 3 kayamanan at 5 espiritu, makakamit niya ang walang hanggan na katawan at ultimate serenity. Siya ay magiging immune sa lahat ng uri ng path powers at maaaring madaig ang anumang kapigatian. Magagawa niyang duminahin ang greater realms at malapit ng hindi magagapi. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, mas nag-aalala si James sa kinaroroonan ni Frona, sinusubukang alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Napatingin si James kina Hemera at Fennec. May nakita ka bang magandang Diyosa dito? Saan siya nagpunta? Nagkatinginan sina Hemera at Fennec, saka sabay na umiling. Nang pinakawalan mo ang Waltraud power ngayon, naghanap kami ng kanlungan sa loob ng Wuya Demon Slayer sword. Yeah. We're not sure what happened after. Tumahimik si James, pagkatapos ay dahan-daang umupo na naka-cross-legged at ipinikit ang kanyang mga mata. Sinimulan niyang maramdaman ang lahat sa loob ng espasyo ng tore. Gayunpaman, ang proseso ay mabagal dahil sa kung gaano kalawak ang espasyo. Habang matagumpay na naisama ni James ang kanyang 5 espiritu at nakamit ang walang limitasyong katawan sa tulong ni Frona, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakatakas sa Zai 33rd Heaven. Sa isang toksong nababalutan ng nakasisilaw na mga ilaw. Isang itim at puting ambon ang biglang lumitaw, at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay lumabas mula rito. Puff! Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagdure ng isang subo ng dugo, pagkatapos ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Damn it! James, Frona, Tai, and Yasmina. Wait lang. Siguradong papahirapan ko kayong 4. I'll make your lives a living hell na mas gugustuhin niyo pang mamatay. Matapos ang pagsabog, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay yamakap sa kanyang dibdib at umubo ng isa pang subo ng dugo. Sa susunod na sandali, isang lilang gintong liwanag ang kumislap sa tabi niya, at isang magandang babae ang nagkatawang tao. Si Thea, na pilit na kinalagad patungo sa 33rd Heaven, ay pinandilatan siya at nginisyon, ano ang lasa ng pagkatalo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagtaas ng ulo at mabangis na tinitigan si Thea. Kahit na nasa ganitong estado ako, hindi ka makakatakas. Nagkibit balikat si Thea bilang tugon, saka naglakad papunta sa isang upuan at umupo. Takasan. Matapos makita ang iyong maliliit na pandaraya, hindi ko na naisip na tumakas. Ang layunin niya ay pigilan ang kaluluwa ng Wait Arapath hanggat maaari habang tinulungan ni Frona si James na isama ang kanyang 5 spirits. Pagkatapos nito, maaari niyang buksan ang Wuya Palace at alisin ang Xanthocos. Nadama ni Thea na ito ang pinakamahusay na paraan upang matulungan si James, kahit na ang ibig sabihin nito ay ilagay ang kanyang buhay sa panganib. Nagulat ang kaluluwa ng Wait Arapath sa kanyang mga aksyon. Dahan-dahan siyang bumangon sa lupa at sinabing, may mali. Hindi ka dapat mag-react ng ganito. Nakangiting tanong ni Thea, ganun ba? Ano ang magiging reaksyon ko? Dapat ba akong umiyak, hilahin ang buhok ko, o hamanin ka ng away? Namulat ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Kumunot ang noo niya at nahulaan, no, it can't be. I took calculated moves. May balak din ba kayong 3 laban sa akin? Napahagalpak ng tawa si Thea sa kanyang hinala. Tell me, ano pang tinatago mo? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay naging balisa sa kanyang reaksyon. Ngumuso si Thea, baka sabihin ko sa'yo kung bugbugin mo ako ng konti. Ikaw. Nagalit ang kaluluwa ng Wait Arapath. Sinulyapan siya ni Thea, pagkatapos ay tumayo upang suriin ang templo. Maya-maya, bigla siyang sumangot ng hangin. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ng kaluluwa ng Wait Arapath. Lumingalinga si Thea at sinabing, may napakabangong amoy dito. Nabuhayan na ba siya?
Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay pansamantalang natigilan sa tanong. Bumawi siya at ngumuso, tinatanong mo si Yeria di ba? Hindi siya pinansin ni Thea at naglakad-lakad, kumakatok at sinisipa ang mga dingding ng templo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumawa, mukhang naisip mo na. Dahil alam mong narito ang iyong mortal na kaaway, pagkatapos ay maging masunurin ka. Marahil ay iisipin kung hayaan mong mabawasan ang paghihirap. Umikot si Thea sa isang napakalaking poste, pagkatapos ay sumisigaw. Tinalo na ni James ang isdang iyon pabalik sa kanyang orihinal na dalawa. Kahit na kayo ay nag-alyansa, gaano kalaki ang iyong magagawang pukawin? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakakuyom ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Huwag kang masyadong mayabang, Yin Governor. Kung hindi ka kapaki-pakinabang, gagawin kitang kasama sa paglilinang. Hindi mo na dapat kinwestiyon. Nanatiling walang pakialam si Thea sa kanyang mga banta. Tumalon siya sa hangin at lumapit sa upuan sa pinakamataas na punto ng templo, pagkatapos ay umupo. Magandang upuan ito, pero amoy isda. Anong iniisip mo? Ikaw ay isang commander na walang tropa, at nakipagtulungan ka sa mabahong isda na iyon, na nasa katulad mong sitwasyon. Ikaw, ang kaluluwa ng Wait Arapath. Huminto, napagtanto mula sa kakaiba ni Thea. Ugali na siya ay niloko. Nang mahuli niya siya para makatakas sa Gate of Anonymous. Plano ni Frona na paalisin siya para matulungan niya si James na tanggalin ang kanyang inner demons at isama ang kanyang 5 spirits. Pagkatapos magtapos, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumawa ng galit at nanunuya. Mukhang walang pakialam ang asawa mo sa kaligtasan mo. Ngumuso si Thea, masyado kang tanga para subukang maghasik ng discord sa pagitan natin. The Wait Arapath H's soul spirit laughed eagerly, haha. You also I became a pawn to Frona. Shejnu my target was you but allowed me to take you. Now she can have James to herself. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Thea. Itinukod niya ang kanyang mukha gamit ang isang kamay at sumandal dito, saka ipinikit ang kanyang mga mata para matulog. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay galit na galit. He taunted, napakalaki ng sakripisyo mo para kay James, pero mas gusto niyang magkaroon ng ibang babae. Medyo mapagbigay ka. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na kontrahin si Thea, nanatili itong walang pakialam. Hindi makuha ang reaksyon na gusto niya, naroon si Wait Arapath H's soul spirit was on the verge of going berserk just as he was about to make a move against her, a champing voice came from the behind him, huwag kang magpaloko. Alam ko kung paano para harapin ang asong ito, huwag mag-alala. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay bumaling sa kanyang ulo at nakita ang isang magandang babae na nakasuot ng purple na damit na papalapit sa kanya. Kumunot ang noo niya at nagtanong, Yeria. Anong nangyari? Hindi ba ako maganda? Pinunasan ni Yeria ang kanyang mahabang buhok at ibinato ang mapang-akit na tingin sa kaluluwa ng Wait Arapath. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay natigilan. Dumaan si Yeria sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, ang kanyang mapang-akit na halimuyak ay pumupuno sa hangin. She glared at Thea and said, We meet again, bitch. How have you been? Ads by Pub Future. Tahimik na sumandal si Thea sa upuan, binuksan ang kanyang mga mata, at tumingin kay Yeria. Sa susunod na sandali, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata, ganap na hindi interesado. Sarcastic na tumawa si Yeria, hindi ba dapat ay talagang may kakayahan ka? Ano ang nangyari sa Hokon, sa iyong tatlong kayamanan, at sa mana ni Silver? Hindi ba kayang mangibabaw ng asawa mo ang Greater Realms? Bakit kanya muling pinabayaan? Kawawa naman ang babae. Hindi ka lang nahati sa dalawang hati, pero kailangan mong patuloy na magsakripisyo para sa lalaking yun. Pero, wish mo pa rin ang happy ending sa kanya. Haha. Tinuro ni Yeria si Thea at biniro, abay biro. Isa kang tanga, nabulag sa pag-ibig at handang gawin ang lahat para sa isang lalaki. With that said, tumawa ng malakas si Yeria na kampante. Sumama rin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, tumatawa hanggang sa muling umubo ng dugo. Sa kalaunan, kinailangan niyang umupo ng naka-cross-legged para gumaling ang kanyang mga sugat. Inilagay ni Yeria ang kanyang mga kamay sa likod at matagumpay na tinitigan si Thea.
Ang Wait Arapath ay mapagbigay at pinapayagan ang iyong mga bastos na pag-uugali. Gayunpaman, ikaw ay nasa Tai Chi Grand Temple na bago kong itinayo. Ito ang aking teritoryo, at hindi ko kukonsintihin ang iyong pagmamataas. Bumaba ka rito at yumuko ka sa akin ng 810,000 beses. Baka pag-isipan ko pa na gawing mas madali para sa iyo. Sigurado akong batid mo ang aking kalupitan. Sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang pagsilang mo sa mundong ito. Tinapos ni Yeria ang kanyang mga pagbabanta sa malapit na sigaw. Matapos talunin ni James, nakaramdam siya ng hiya, at paghihiganti ang nasa isip niya mula noon. Ngayong nagkaroon na ng pagkakataon, hindi niya ito hahayaang mawala. Dahil imposibleng matalo si James, gusto niyang ilabas ang galit sa asawa. Nang makitang nakasandal pa rin si Thea sa upuan, walang ipinakitang reaksyon sa kanyang mga pagbabanta, biglang nanlamig ang magandang mukha ni Yeria. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak pa sulong. Boom! Isang pagsabog ang sumabog kung saan nakaupo si Thea, at isang shockwave ang tumagos sa bulwagan. Agad na natangay ang mga kasangkapan at mga dekorasyon, at pati ang bubong sa ibabaw nito ay nawasak. Sa gulat ni Yeria, nanatili sa ganoong posisyon si Thea, mukhang Sleeping Beauty. Naikuyom ni Yeria ang kanyang mga kamao at umungol, "Damn it. Do you really think you're invulnerable, bitch?" Pinisil niya ang kanyang mga palad, tinawag ang Waltraud Tower, at ginawang sword lights ang mga ito, at tumakbo patungo kay Thea. Ang sword lights ay tumagos sa kawalan na may nakakatakot na momentum. Habang papalapit sila, bigla silang napalihis ng isang purple gold barrier. Galit na galit, muling iwinagayway ni Yeria ang kanyang kamay at muling itinulak ang kanyang mga palad pasulong. Ang makapangyarihang Waltraud power ay sumugod, na tina-target si Thea. Sa hindi inaasahan, gumalaw si Thea, at may nabuong after images sa kanyang likuran. Dumaan siya sa sword lights at agad na na-neutralize ang kapangyarihan ng Waltraud. Sa susunod na sandali ay nagpakita na siya kay Yeria. Nanginginig ang mga estudyante ni Yeria sa mga pangyayari. Ikaw, snap! Sunod-sunod na sinampal ni Thea si Yeria at nagalit, "You fucking bitch." Matapos sampilan si Yeria ng ilang libong beses, sinaktan siya ni Thea at pinalipad siya sa malayo. Nontog si Yeria sa isang transparent formation wall at pagkatapos ay bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Dahil sa impact ay umubos siya ng ilang subo ng dugo. Napahawak siya sa dibdib niya at humihingal. Ikaw. Bago pa man siya matapos magsalita ay bumungad sa kanya si Thea at tinadyakan siya. Ang ulo ni Yeria ay pinilit sa lupa, at ang kanyang bibig ay napuno ng putik. Thea looked at her condemningly and snorted, "You smell like a fish, yet want to seduce the Wait Arapath." Isa kang lantang bulaklak na may bulok na alindog. Ito ay kalmado at mapayapa sa ngayon, ngunit ang tanga mong isipin na ikaw ay isang tao. Yin Governor, ikaw, .mmm. Sinubukan ni Yeria na pabulaanan, ngunit muli siyang tinadyakan ni Thea. Ang kanyang ulo ay nabasag sa lupa, at ang kanyang mga ngipin ay nasira dahil sa impact. Sa sumunod na sandali, napuno ng dugo ang bibig niya. Thea condemned, "Sino ka para mag-show sa harap ko? Marami kang gustong sabihin pero wala kang lakas para i-back up ang yabang mo." Galit na galit si Yeria ngunit hindi makawala. Pinalo niya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay, inilabas ang kanyang galit. Thea snickered, "Better keep your mouth shut next time if you're weak. Do you think makakabalik ka dahil lang sa kaalyado mo ang soul spirit ng Wait Arapath? Nakalimutan mo na ba na soul spirit niya lang yun? Hindi niya main body, kahit yung soremsiya niya." Patuloy na hinampas ni Yeria ang lupa sa galit. Sa sandaling iyon, iminulat ng kaluluwa ng Wait Arapath ang kanyang mga mata at sinabing, "Hindi ka ba lalayo, Yin Governor?" Sinalubong ni Thea ang kanyang tingin at malamig na nagtanong, "Nahihirapan ka bang makita siyang nasasaktan? Kung may lakas ka ng loob, iligtas mo ang iyong dalaga." Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nauuto, "Ikaw." Thea ridiculed, "You're scared. Before you can find my other half, you'll have to serve me well. One slip up and I'll reincarnate again. Kailangan pang maghintay ng soremsiya mo para makabalik. Kahit na i-activate mo ang Lear Tribulation,
tatamaan ka ni James. Ito ay isang panalo para sa US. Ang kanyang mga salita ay tumama sa loob ng diwan ng kaluluwa ng Wade Arapath. Nanginginig ang mga labi niya sa galit, ngunit wala siyang magawa. Sarkastikong sinabi ni Thea, kasing tanga mo itong isda sa ilalim ng aking mga paa. Akala mo ay magpapatuloy ang iyong plano sa pamamagitan ng paghuli sa akin. Gayunpaman, kahit na ako ay kapaki-pakinabang sa iyo, hindi rin ako isa na madali mong kontrolin. Pagkatapos magsalita, sinipa ni Thea si Yaria, na nagpahampas sa formation sa paligid ng templo. Tumalbog ang katawan ni Yaria sa formation ngunit agad itong sinalubong ng panibagong sipa ni Thea. Sinipa ni Thea si Yaria ng libo-libong beses na parang bola ng soccer, na naging madugong gulo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay nanginginig ng husto sa nakita ngunit hindi ng ahas na makialam. Alam niyang hindi nanloloko si Thea, at mayroon nga siyang malaking problema. Hindi niya masyadong maitulak si Thea, kung hindi, baka mapahamak siya sa sarili. Sa kabilang banda, hindi niya kayang hayaang makatakas ito, kung hindi, magiging walang kabuluhan ang buong plano niya. Sa isang tiyak na lawak, kailangan niyang sumunod kay Thea hanggang sa mahanap niya ang kalahati nito. Hanggat hindi siya nakatakas o lumaban, kailangan niyang magkompromiso ng kaunti. Para naman kay Yaria, hindi niya ito mailigtas. Ang kanyang kahangalan at kayabangan ang naging dahilan ng kanyang paghihirap. Kahit na nabawi na niya ang kanyang lakas habang nasa loob ng Wuya Tower, nasa Soma Declan rank lang siya. Gayunpaman, hinamon niya ang isang taong may mana ng Hokon, 3 treasures, at silver. Bukod dito, siya ay nasa Declan Mahayana rank. Siya ay nag-overestimated sa sarili at pumili ng isang maling tao bilang isang resulta, kailangan niyang tiisin ang kahihiyan at mabugbog na parang bola ng soccer. It was their own fatbang. Napaungol si Yaria nang mahuli siya ni Thea matapos siyang tumalbog sa formation. Ano ang pakiramdam, makapangyarihang Tai Chi? Maihahambing ba ang kalupitan ko sa iyo? Nanginginig ang dagwang Yaria at paulit-ulit na umiling. Thea taunted, don't shake your head. Outgame has just begin. Mayroon akong ilang iba pang mga bagay na nais kong subukan sa iyo. Marami tayong oras para mag-fay. Umiling-iling si Yaria at sumigaw, iligtas mo ako. Mangyaring iligtas ako. Bago pa siya makatapos ay nagtaas ng kamay si Thea at hinayla si Yaria sa isang tabi. Sinubukan ng kaluluwa ng Wade Arapath na iligtas siya ngunit hindi niya nakuha. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay sumigaw ng nanginginig, huwag labis, yin governor. Naputol ang sasabihin ni Thea, unfortunately, this is who I am. Ang sinabi ko kanina ay hindi lang para sa babaeng ito, kundi isang babala din para sa iyo. I will take extreme measures kung magagalit ka sa akin. Kapag nangyari iyon, malaki ang problema mo. Itinuro ng kaluluwa ng Wade Arapath si Thea at umungol, ikaw. Dinuraan siya ni Thea, tumahimik ka nga at ikuha mo ako ng alak. Nauuhaw ako. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay galit na siya ay nagngangalit. Nanginginig ang daliri niya sa mga pagbabante niya, at agad siyang lumipad. Soul spirit ka lang. Kaya kitang alagaan ng madali, tuwang-tuwa si Thea, pagkatapos ay tumawag ng nakasisilaw na lotus at umupo. Ang kanyang kalagayan ay hindi katulad ng sa isang bilanggo. Sa halip, siya ay parang master ng Wade Arapath at Yaria. Sa sandaling iyon, nagpapasalamat si Thea kay James para sa maraming pakikipagsapalaran. Ang mga karanasan ay nagpapahintulot sa kanya na lumakas ng mas mabilis, ngunit kung hindi, siya ay dumanas ng maraming kahihiyan at pagdurusa. Hinanap ni James ang malawak na kalawakan ng anonymous space ngunit wala siyang nakita maliban sa isang setro na nagbuga ng itim at puting glow. Habang tumatag ang kanyang cultivation heart, bumuhos sa kanyang isipan ang malawak na impormasyon tungkol sa kung paano nabuo ang health realm at ang iba't ibang aspeto nito. Nagulat si James ngunit natuwa rin siya nang makita ang mga tagubilin kung paano buksan ang tore at pumasok sa Wuya Palace. Kasunod ng impormasyon, itinaas niya ang kanyang kamay at isinulat ang salitang, landas, sa kawalan. Naglabas ito ng purple gold light at naging light gate, na sumisipsip sa nakapalibot na anonymous gas. Iyan ang aking espasyo.
Bulalas ni James. Itinabi niya ang cetro at sumugod sa gate kasama ang Wuya Demon Slayer sword. Matapos madaanan ng nakakasilaw na ilaw, lumitaw siya sa kabilang bahagi ng gate. Si Yulia at Hankan, na nagbabantay sa tore, ay sabay na nagmulat ng kanilang mga mata, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa tuwa. Nagtagumpay ka ba sa pagpapaalis sa iyong mga inner demons? Iba ang hitsura mo sa dati, Mortal Emperor. Hindi sumagot si James sa mga tanong nila. Sa halip, itinuon niya ang kanyang mga mata sa tore sa lupa. Sa ilalim ng mga natulala na tingin ni Yulia at Hankan, dinampot niya ang tore. Siya ang pinuno ng Nine Nothingness Gods, na may kakayahang pumunta at umalis ng walang bakas. Marahil ay ayaw niyang masangkot sa gulo ng Health Realm at nakabalik na siya sa Void World. Nakikinig kay James, nagkatinginan sina Yulia at Hankan na nagtataka. Ang paghahanap ng Taoism, pangangaral ng mga banal na kasulatan, at pagpapaliwanag sa tunay na diwa ng paglilinang ay nangangailangan ng isang tao na maging matatag ng walang hinala o paninibugho, matatag sa puso ng paglinang. At sumambulat ang mga sagradong ilaw mula sa kanyang katawan. Hindi sinasadyang lumuhad sina Yulia at Hankan sa pagkakataong iyon, si James ay higit pa sa isang Diyos ni Xyloria. Siya ay isang transcendent sukmutul, ang kanyang aura ay nalampasan ng 5 primal evolutions at 5 wrath emperors. Agad namang bumaba sina Taiyi at Yasmina, na lubhang nasugatan, upang salubungin siya. Nararamdaman ang aura ni James Brent, hindi sila makapaniwalang naglabas siya ng sagradong hangin na tila kayang mangibabaw sa lahat, na pumukaw ng takot sa kanilang mga puso. Nang magkasalubong ang tingin ni James, napaluhod sila. Agad na kumunat ang noo ni James at naguguluhan, anong ginagawa niyong dalawa? Nagkatinginan sina Taiyi at Yasmina, nag-aalangan na magsalita. Please stand, udyok ni James, nagmamadaling tulungan silang makatayo. Gayunpaman, tinanggihan nila ang kanyang tulong at bumangon sa kanilang sarili. Natarante si James sa kakaiba nilang pag-uugali, ang kanilang mga mata ay napuno ng sindik at takot, na parabang nakatingin sila sa Edmond na may kakayahang kumitil ng kanilang buhay kaagad. Ikaw, humakbang si James, ngunit mabilis silang napaatras sa takot. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo, na nagpapakita ng parehong paggalang at takot. Kumunat ang noo ni James at nag-aalalang nagtanong, "What's wrong? Why are you so afraid of me? May ginawa ba ako habang ako ay nakorrupt ng inner demons ko? Ikaw, mas nakakatakot ka ngayon kaysa noong nakorrupt ka," bulong ni Yasmina, ngunit hinatak siya ni Taiyi, pinipigilan siyang magsalita pa. Naguguluhan silang tiningnan ni James, ganap na walang kamalay-malay na si Frona, ang pinuno ng 9 Kailoros Gods of Nothingness, ay naging kanyang cultivation heart. Siya na ngayon ang master ng lahat ng Taoism. Tumalikod siya at inabot upang kunin ang kawalan, agad na naging sanhi ng matinding panginginig ng espasyo sa loob ng Gate of Anonymous. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga fragment ang natipon sa kawalan at nabuo ang isang malaking hayop na may mga galami. Napabulala si Yulia, ang Divine Marius. Siya ay nabuhay na mag-uli. Tumawa si Hankan, "Sinabi ko na sa iyo na hindi siya mamamatay. Nasa loob tayo ng lugar ng Mortal Emperor. Kahit na sino pa ang patayin ng Wait Arapath, mabubuhay silang muli ng Mortal Emperor." Hindi nagulat sina Taiyi at Yasmina at patuloy na nagpakita ng paggalang kay James. Matapos pagsama-samahin ang halimaw, isang light beam ang bumaril sa lupa at naging material kay Marius. "Salamat sa pagbuhay sa akin, guro," ipinahayag ni Marius ang kanyang pasasalamat at lumuhad sa harap ni James. "Bakit nakaluhod ang lahat? Ang diwa ba ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagpakain sa inyo ng isang bagay na nagpipilit sa inyo na magpakita ng paggalang?" Ipinakita ni James ang kanyang pagkadismaya. Nang maramdaman ang galit ni James, muling lumuhad ang lahat sa takot. Hinaway-kaway ni James ang kanyang kamay at displeased na sinabi, "Whatever. Let's go look for Morgoth and Yanni." Pagkatapos magsalita, ginawa ni James na mawala ang Gate of Anonymous. Sa susunod na sandali, lumitaw sila sa loob ng sealed space. Si Morgoth at Yanni ay nakaupo sa harap ng isang siga, nagluluto ng isang banal na hayop nang maramdaman nila ang presensya ni James. Sa takot, sumugod sila sa isang butas sa lupa.
Bago sila makatakas, bumalot sa kanila ang purple gold light ni James. Nang inag ang buong katawan ni Morgoth, at nakiusap, "I was wrong, James. I won't ever provoke you again. Ayokong mabugbog." Nag-aalalang sigaw ni Yanni, "I'm your master, James. You understand respect, right? Though you're stronger now, once a teacher always, ah." Natigilan siya nang biglang sumulpot si James sa harap nila. Kaharap si James, ang nanlalaking mata ni Morgoth at Yanni ay puno ng takot kasabay ng dalawang malakas na katok, lumuhod sila sa kanya. "I was wrong. Dapat hindi kita ginulo. I was a fool. I was just kidding. You're my master. I acknowledge it." Galit na galit si James sa gawin nila. Inabot niya ang mga ito at kinaladkad papalapit, saka umungol, "What the hell is wrong? Bakit ganito ang pakikitungo sa akin ng lahat? Naging demonyo na ba ako? Ikaw ang aking Panginoon, at ikaw ay aking kaibigan. Magbabago iyon." Nilalaman Bilong at joen.snowballs.net. Ginagawa niyo lahat ito para ipahiya ako at makaganti dahil na-corrupt ako ng mga inner demons ko, right? Tinulak ni James si Morgoth at Yonex, palayo. Pagkatapos, sumabog siya, "Kung ito ay para sa paghihiganti at para parusahan ako, huwag gawin ito sa ganitong paraan, mangyaring. Maaari kang kumuha ng mga na binubugbog ako. Kukunin ko ito." Sa pagtingin kay James, na malapit ng magmukmok, si Yanni at Morgoth ay nakasimangot na hindi makapaniwala sa kanyang mga sinabi. "Your Holiness, walang maglalakas loob na bugbugin ka gamit ang iyong kasalukuyang lakas. Oo, hindi ako karapat-dapat na maging Panginoon mo ngayon. May aura kang Kylo Rose, God of Nothingness. Ang aura ng isang Kylo Rose, God of Nothingness. Anong nangyayari?" Si James, na nagngangalit, biglang nanlamig sa gulat. Biglang tumingin si James sa paligid at nag-aalalang nagtanong, "Nasaan si Lizie?" Binitawan niya ang kanyang zen, dahilan para manginig ng husto ang paligid. Ang lupa ay yumanig, at ang espasyo ay nabasag, na mabilis na kumalat. Boom! Isang malakas na pagsabog ang sumabog, at ang sealed space ay gumuho. Kaagad pagkatapos, nakita ni James ang Daunus Realm sa 49th Heaven na nagkapira-piraso. Ano? Nagtaas ng kamay si James sa gulat. Hindi siya gumamit ng anumang lakas, inilabas lamang ang kanyang zen, ngunit nabasag niya ang isang buong espasyo. Dahil ba isinama ko ang 3 treasures at 5 spirits? Ganoon ba ako kalakas pagkatapos makamit ang walang hanggan na katawan at ultimate serenity? Napatulala si James nang makita niya sina Marius, Taiyi, Yasmina, Yulia, Hankan, Yanni, at Morgoth na 10,000 light years ang layo. Ang kanilang mga nakakatakot na ekspresyon ay mukhang hindi pamilyar, at si James ay nagtaka kung siya ay tunay na nagtataglay ng aura ng isang Kylo Rose, God of Nothingness. Kumbaga, kung totoo iyon, dapat itong si Frona. Could it be she? Nabigla si James sa naisip. Biglang may sumulpot na magandang babae na pinalibutan ni Zen at lumipad papunta sa kanya. Lizia. Dali-dali siyang niyakap ni James, ngunit wala itong reaksyon at tila nasa mahimbing na pagkakatulog. Marahang idiniin ni James ang kanyang mga daliri sa noo ni Lizia at binigyan siya ng vital energy. Unti-unting pumulupot sa katawan ni Lizia ang purple gold light, at sa wakas ay nagpakita ng paggalaw ang kanyang mga daliri. Nag-aalalang tawag ni James sa kanya, "Lizia." Dahan-daang iminulat ni Lizia ang maganda niyang mga mata at agad siyang nagulat nang makita si James. Bulalas ni James, "I'm glad you're awake. Now I can finally get some answers." Mahinang sinabi ni Lizia, "She actually committed to it. May bagong pinuno ang Void World at ang Destiny Sect." Kumunot ang noo ni James at nagtanong, "What do you mean? Please explain." Mataimtim na sinabi ni Lizia, "Ang pinuno ng Kylo Rose, God of Nothingness, si Frona, ay naging kaisa mo. Siya ang iyong puso ng paglilinang. Sa madaling salita, isinakripisyo niya ang kanyang sarili para patatagin ka sa cultivation heart. Hindi lang gusto niyang linisin mo ang Haley Realm, ngunit umaasa rin siyang mamuno ka sa Destiny Sect ng Xanadu Realm para maiwasan ang pagsalakay ng Shadowborns." Bakas sa mukha ni James ang pagkagulat nang malaman ang katotohanan.
Hindi kataka-taka kahit si Taiyi at Yasmina ay natakot at kakaiba ang kinikilos sa kanya. Si Frona, ngayon ay kanyang kultibasyon na puso, ang kanilang kinatatakutan. Inaalala ang lahat ng sinabi sa kanya ni Frona sa tore, ang puso niya ay sumakit para sa kanya. Malamang, pinaghandaan niya ito. Ang paghuli kay Thea ng diwa ng kaluluwa ng Waitara Path ay parang bahagi rin ng kanyang plano. Gusto niyang pilitin itong pasanin ang pasanin at responsibilidad. 2/3. Sa kanyang mga salita, hinding-hindi siya maaaring maging isang bayani na nagpakita ng tunay na pagmamahal kung gagawin niya ito para sa isang tao lamang. Ang layunin ni Frona ay gawing bayani si James ng Health Realm, Xanadu Realm, at Destiny Sect. Ang iyong regalo ba ay isang pagpapala o isang sumpa? Dapat ba akong magpasalamat o magalit tungkol dito? Ito ba ay tadhana o isang sapilitang pasanin sa akin? Dahan-daang pumikit si James. Napabuntong hininga si Lizia at walang magawa, ibinigay niya sa iyo ang lahat ngunit iniwan ako at ang gobernador ng Yin. Alam niyang may sarili akong kalooban at hindi na ako ang kanyang soremsiya. Tiyak na napagtanto niya rin na kahit anong desisyon ang gawin mo, ang dalawa sa tatayo ang US sa tabi mo. Hindi ka namin mapipilit sa anumang bagay. Kayo na ang baalang pumili. Ang gobernador ng Yin at ako ay hindi karapat dapat na magbigay sa iyo ng payo. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata, tahimik na pinoproseso ang lahat. Inayos niya ang kanyang mga pag-uusap kay Frona, sinusubukang linawin ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Maya-maya, nagtanong si Lizia, nakapagdesisyon ka na ba, guro? Biglang iminulat ni James ang kanyang mga mata, at dalawang sinag ng liwanag ang bumungad. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang grupong nakatayo sa malayo ay agad na nag-teleport sa kanyang harapan. Naghahanap ka ba ng kapayapaan, o nais mong sumulong ng buong tapang? Ang mga salita ni James ay umalangaw sa kanilang mga tainga na parang dumadagandong na kulog. Nagpalitan sila ng tingin ngunit nag-aalangan silang magsalita. Biglang binasag ni Morgoth ang katahimikan at sinabing, "Siyempre, ang huli." Sino ang hindi gustong makita kung ano ang nasa dulo ng paglilinang? Tinitigan ni Yanni si James at tinanong, "Hindi mo naman tutulungan si Xanthocos di ba? Sa lakas mo, iniisip mo ba?" Biglang ipinahayag ni Harper ang kanyang mga iniisip, kahit na kapayapaan ang hinahanap natin, kailangan niyang maghintay hanggang sa maalis ang ating mga kaaway. Tapat ka sa iyong asawa at gagawin ang lahat para mahanap siya. Ngayong nakuha na siya ng Waitara Path, duda ako na mabubuhay ka ng payapa. Napakunot ang noo ni James matapos marinig ang mga sagot nila. Tama ka. Kailangang patayin ni Vi ang ating mga kaaway bago tayo makapag-usap tungkol sa kapayapaan. Inaprubahan ko ang mensahe. Itinuro ni James ang walang laman, at ang liwanag na may kulay itim, puti, ginto, at lila ay bumungad pasulong. Isang gininto ang tore ang lumitaw at lumawak, na nagpapaliwanag sa paligid gamit ang winding light nito. Nagtatakang tumingin sa tore ang grupo ng mga powerhouse. Mataimtim na sinabi ni James, "Iyan ang pasukan sa Wuya Palace. Kung gusto mong harapin ang mga hamon sa hinaharap kasama ko, pagkatapos ay pumunta ka." Nagpalitan ng tingin ang grupo, at si Taiyi, na tahimik sa buong talakayan, ang unang sumugod. Sigaw ni Yasmina kay Taiyi, mabilis na sumunod sa kanya. Hindi nagtagal, sumugod sina Hankan, Yanni, Harper, at Yulia sa tore. Nag-transform si Morgoth sa isang ilaw, sinag at sumugod pasulong ngunit nontog sa pader. Naguguluhan siyang nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin dito, James?" Kalmadong sabi ni James, walang nagmamadali. "Pag-usapan muna natin ang iyong pagkatao. Demonyo ka ba o cultivator?" Naramdaman ni Morgoth ang malamig na panginginig sa kanyang gulugod ngunit kinalma ang sarili at tumawa, "Pinaglalaroan mo ba ako, James? Hindi nakakatuwa. Para sa iyo ba iyon?" Naglabas ng banal na liwanag ang katawan ni James, at pinigilan ng kanyang aura si Morgoth. "Anong ginagawa mo, James?" Nag-aalalang tanong ni Morgoth bago tumalikod. Gayunpaman, mabilis na naabutan siya ng aura at ikinulong siya. Sumigaw si Morgoth, "Stop playing around, James. Sumosobra ka na." Binitiwan ni James ang kanyang kamay, at isang makulay na liwanag ang agad na pumaligid kay Morgoth,
na nag-extract ng Soul Energy Balls mula sa kanyang katawan. Ang Soul Energy Balls ay naglalaman ng mga alaala ng nakaraan at kasalukuyang buhay ni Morgoth. Matapos suriin ang mga ito, hindi nakita ni James ang kanyang hinahanap. Kasunod ng mga tagubilin ni Frona, itinulak ni James ang kanyang mga palad pasulong, at lumitaw ang apat na makapangyarihang ilaw, na umiikot sa katawan ni Morgoth. Habang sumisigaw si Morgoth, isang masamang aura ang lumabas sa kanyang ulo at nabuo ang isang misteryosong figure na may malabong mukha, mga pangil, at mga kuko, na naglalabas ng nakakatakot na hangin. Alam kong may mali sa kanya. Napakunot ang noo ni James sa nakita. Frona ba o James ang itatawag ko sayo? Biglang nagsalita ang misteryosong figure, at ang kanyang aura ay tila kayang sirain ang lahat. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, sino ka? The mysterious figure chuckled eerily and replied, is that important? You can continue calling me Morgoth like old times. Umiling si James at sinabing, kakaiba. Napakalakas ng aura mo. Gayunpaman, hindi ka isa sa mga Kailoros Gods of Nothingness. Sa katunayan, parang mas malakas ka pa sa kanila. Humagalpak ng tawa ang misteryosong figure. Hindi nagsasakripisyo si Frona para sa wala. You're really perceptive. Dahil minana mo na ang lahat kay Frona, dapat maisip mo kung sino ako. Mabilis na hinanap ni James ang impormasyong nakuha niya kay Frona. Maya-maya, nanlaki ang mga mata niya, at napabulalas, ikaw ang Void Shade, Nihilus. Tumawa ang misteryosong figure, natatakot ka ba, James? Huminga ng malalim si James, hindi sumagot sa tanong nito. Mula sa mga alaala ni Frona, naalala niya na 10 entidad ang nabuo sa Void World pagkatapos ng Xurios Awakening. Ang Void Shade, Nihilus, ay isa sa kanila. Matapos maunawaan ang Taoism, ang iba pang mga entity ay naging 9 na Kailoros Gods of Nothingness. Pagkatapos, nilikha nila ang Wait Arapath, na humantong sa pagbuo ng Health Realm. Si Nihilus, gayunpaman, ay ligaw at walang ingat. Hindi niya pinapansin ang Taoism at ginamit ang kanyang lakas para aibuli ang iba pang Kailoros Gods of Nothingness. Siya ay ambisyoso, at gustong agawin ang kontrol ng Destiny Sect sa madaling salita, hindi pa siya nakalikha ng sarili niyang Taoism o espasyo. Sa malupit na puwersa, inagaw niya ang mga ari-arian mula sa iba. Sinubukan niyang kunin ang iba pang babaeng Kailoros Gods of Nothingness bilang kanya para magparami. Siya ang nanggugulo ng Xanadu Realm, kumikilos ng dominante at malupit. Tinalo niya ang 9 Kailoros Gods of Nothingness at pamumunuan na sana ang Destiny Sect, ngunit pinatay siya ni Xurios sa isang gawan ng kapwa pagkawasak. Sa hindi inaasahan, ang kanyang natitirang espiritu ay pumasok sa Health Realm at naging Morgoth. Matapos malaman ang kasaysayang ito, natatarantang tumingin sa kanya si James. You're a damn troublemaker. Hindi nakakagulat na nag-reincarnate ka bilang isang katulad ni Morgoth sa Health Realm. Ungol ni Nihilus, naging magalang at magalang ako, James. Hindi mo dapat. Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, iligtas ang mga pagbabanta. Dahil malaki ang ambisyon mo at gusto mong pamunuan ang lahat, bakit hindi ka lumikha ng Taoismo tulad ng ibang Kailoros Gods of Nothingness? Bakit kailangan mong magnakaw? Sumagot si Nihilus, sa tingin mo ba gusto ko? Ang matandang bastard na iyon, si Xurios, ay sobrang bias. Gumawa siya ng 10 entidad, ngunit ako lang ang hindi nakakaintindi ng Taoism o lumikha ng sarili kong espasyo. Given my circumstances, I had no other choice but to steal from others. Everyone else has their own territories and treasures. I can't possibly wander the Xanadu realm and beg for stuff, right? Ngumisi si James, isinilang kang malakas ngunit may mapurol na pag-iisip. Nakakaawa naman iyon. Pero dahil gusto mo lang mang-agaw ng mga teritoryo para sa kasiyahan, bakit mo gustong kunin ang iba pang babaeng Kailoros Gods of Nothingness para sa iyong sarili? Nihilus retorted, ano ang tungkol sa iyo? Bakit gusto mo ang Yin Gobernador? Bakit ka nagkaroon ng mga anak sa kanya? Sandaling natigilan si James sa sinabi niya. Ngumuso si Nihilus, hindi ka makasagot, tama. 3 bagay ang gusto ng lahat ng lalaki. Tanong ni James, ano ang 3 bagay? Upang maging pinakamalakas,
matulog kasama ang pinakamagagandang babae, at hawakan ang pinakamataas na awtoridad. Anong kasuklam-suklam na tao? Karaniwang ginagamit ng mga lalaki ang moralidad, pag-ibig, pagmamataas, katayuan, at lahat ng iba pa para pagtakpan ang kanilang likas na instinct. Gayunpaman, hindi man lang siya nag-abala at naging tapat sa kanyang mga hangarin. Tumingin si Nihilus kay James at nagtanong, tinatanong mo ako tungkol sa paglikha ng sarili kong Taoismo at espasyo, ngunit paano ka? Mayroon kang Taoismo, ngunit nakilala ba ito? Nilikha ng Wait Arapath ang lahat sa loob ng health realm, kasama ka. Hindi ba lahat ng meron ka ngayon ay nakuha din sa ibang tao? Ano ang pinagkaiba ng US? Nagkibit-balikat si James at nagtanong, so, kasalanan ko ba yun? Mataimtim na sinabi ni Nihilus, we're the same, we can't create our own rules and space. However, we can use those already established to do what our hearts desire. Tumingin si James kay Nihilus at nagtaas ng kilay. Ano ang gusto mo ngayon? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Nihilus, gusto kong sakupin ang health realm at maging pinuno nito. Pagkatapos, gagamitin ko ito para sakupin ang Xanadu realm at Destiny sect. Napapikit si James at sinabing, that makes US enemies. Sumirit si Nihilus saka nagpalutang pabalik-balik ng 2 beses. Pagkatapos ay iminungkahi niya, dahil natuklasan mo ang aking pagkakakilanlan, gumawa tayo ng isang pakikitungo. Hanggat pumayag ka sa isang kondisyon, iiwas ako sa iyong mga gawain at hindi ako makikipagtulungan sa iyo. I'll even do my best, tutulungan kita. Tanong ni James, gusto mo ang Xanadu realm? Itinuro ni Nihilus si James at pinuri ang clever na kabilang sa Xanadu realm at ikaw ay mula sa health realm kaya nating pamunuan ang sarili nating mundo at gawin ang gusto natin nang hindi nakikialam sa isa't isa. Nakangiting tanong ni James, kung ganoon, dapat ba kitang ipadala sa Xanadu? Kaharian ngayon. Agad na nabalisa si Nihilus. Hindi ka naman ganon katanga diba? Bakit ngayon mo pa ako papabalikan? Hindi pa ako nakaka-recover, paano ko sila lalabanan? At saka, malulutas mo ba talaga ang Lear Tribulation nang wala ang tulong ko? Sa tingin ko ay hindi. Kumunat ang noo ni James sa sinabi niya. Sinasadyang sinabi ni Nihilus, kahit na si Frona ay naging iyong puso ng paglilinang at ipinasa ang kanyang aura sa iyo, lumaban pa rin siya sa natural na kaayusan sa pamamagitan ng pagdaan sa Zyrisha Gate. 30% lamang ng kanyang lakas ang taglay mo. Bagamat kaya niyang ilipat ang lahat ng kanyang kaalaman. Sa iyo, hindi niya maibigay ang kanyang buong lakas. Mahinahong sagot ni James, I don't need it. Inamin ni Nihilus, totoo. Medyo mabigat ka na ngayon. Isinama mo na ang 3 kayamanan at ang 5 espiritu. Isinakripisyo pa ni Frona ang kanyang sarili para maging puso ng paglilinang mo para tulungan kang makamit ang walang hanggan na katawan at ultimate serenity. Pero sa tingin mo ba ito ay sapat na para pigilan ang Wait Arapath sa pagbabalik at pigilan ang Lear Tribulation? Kumunat ang noo ni James sa sinabi niya. Nihilus emphasized, you're only formidable in the health realm. Sa Xanadu realm, hindi ka man lang magre-rank sa top 10. Matigas na sinabi ni James, my business is within the health realm. Tumawa si Nihilus, hindi ba ang layunin mo na harapin si Xanthocos? Sa lakas mo ngayon, ito ay isang piraso ng cake upang maalis siya kung siya pa rin ang dating kanya. Sa kasamaang palad, nakuha niya ang suporta ng 3 Kailoros Gods of Nothingness. Hindi na siya pareho. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Mula sa alaala ni Frona, alam na niya ang impormasyong ito. Handa siyang lumaban hanggang sa kanyang kamatayan. Matapos ang pakikipag-usap kay Nihilus, nag-alinlangan siya. Tinitigan ni Nihilus si James at sinabing, nakilala ako ng iyong pangalawang katawan, Lysia, sa isang sulyap. Gayunpaman, hindi niya inilantad ang tunay kong pagkatao. Habang within the sealed space, naramdaman din ni Frona ang presensya ko. Dahil sa dati nating awayan, hindi mo ba naisip na kikilos siya laban sa akin? Bakit hindi siya nag-isip tungkol dito? Namulat si James. Para matulungan mo ako. Tinuro ni Nihilus si James at tumawa, haha. Ikaw nga ang pinakamatalinong historical being sa health realm. Mas matalino ka kaysa sa Wait Arapath.
Alam na alam ni Lizzie at Frona na hinding-hindi ako papanig sa Waitara path. Pagkatapos ng lahat, ang Lear Tribulation ay hindi magiging kapaki-pakinabang para sa akin. Ang tanging pagpipilian ko ay tulungan kang lutisin ang nalalapit na kapighatian. Alisin muna ang Waitara path. Ang aking demonic na katawan ay maaaring sumanib ng perpekto sa iyo, na nagpapahusay sa aming lakas na higit sa imahinasyon. Ito ay magtulay sa pagitan ng iyong lakas at ng Waitara path na lubos na magpapalakas sa iyong mga pagkakataong manalo. Walang pakialam na sabi ni James, kaya isa ka ring sangla sa plano ni Frona na magsasakripisyo para sa akin. I appreciate the gesture. For now you should stay here and focus on growing stronger. I'll come to meet with you after I deal kasama ang Xanthocos at agawin ang Wuya Palace at Path Designation Bead. Nang hindi hinintay na tumugon si Nihilos, si James ay nag-transform sa isang sword light at nawala sa tore. Nagmamadaling sumigaw si Nihilos, "Teka! Huwag ka muna. Hindi pa tayo tapos sa pagtalakay ng terms. Magiging merienda ni Xanthocos ang mga kasama mo. Dapat isama mo ako." Sa kabila ng kanyang desperadong pag-iyak, ang tore ay nagsara ng malakas. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang napapaligiran siya ni Kylo Rose Aura at ng mga malalakas na bagyo na pinakawalan ni James. That bastard! Nilinlang niya ako para ibunyag ang lahat at siniguro na mag-iwan ng kamay laban sa akin, natatakot na sakupin ko ang Wuya Palace at Path Designation Bead. Malakas na tinampol ni Nihilos ang kanyang noo at nagbuntong hininga, bakit ako nagtiwala sa kanya ng ganoon kadali? Mas tuso pa siya kaysa kay Zereus.